Nasasangkapang lubos sa gawang mabuti. At yung isa, John 3:20. 21. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag ang kanyang mga gawa at ay kanya na naayon sa Diyos. John 3:16. Subalit ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at kanyang ibinigay ang kaisang anak, tanging anak, upang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, okay. Di po, sino pa po? Tita Amy? Okay. Or extend po. Ano pa? Okay. Ayan, sige. Timothy 3:16-17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasayahan ng Diyos. Sa pagtutuwid. Sa mapakinabangan. Sa pagtutuwid. Pagtuturo, pagsanay, pagtutuwid. Pagsasanay. Sa katwir, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkupang lubos sa lahat ng katwiran. Gawang mabuti. Sa gawang mabuti pa. Okay. Next po. John 3:21. Subalit ang lumalapit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na maihayag na ang kanyang magagawa ay naayon sa Diyos. Yes. John 3:16. So, sapagkat, kaso lang ako yung okay lang po. Sige, okay lang. Sapagkat, gano'n na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay ang kanyang buktong na anak upang ang bawat sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yeah. Okay. Thank you po. Sige, next. Okay naman dyan, Dad. Kalimutan na. Okay. 2 Timothy chapter 3, verse 16-17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos na mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, pagsasanay, sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng gawang mabuti. John 3:21. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawain na ayon sa Diyos. John 3:16. Amen? For God. Sapagkat gano'n na lamang ang pagmamahal, ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. At binigay niya ang kanyang tanging anak upang kung sino ang tumanggap ay ang sino man sa kanya ay
sumampalataya ay magkaroon ng buhay na ay huwag mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. Sige. May oras pa ba? Nila. 4:40 na po eh. Next na lang yung iba ha. Sana na lang sa susunod na... bukas. Meron pa tayo bukas. Okay po. So magandang hapon sa lahat. At kumusta po kayo? Ayun. Kumusta kayo? Yan. Tsaka sa mga nanonood sa online. Hello. So ngayon po magpapatuloy po tayo, no? Bagong part, or I think last na part na po ito sa chapter 1. And ayun, babasahin natin yung 67 hanggang anong verse ba ito? Hanggang 80. Ayun. Sige. So maganda po na basahin muna natin. So I would like someone to read, no? Sige, ikaw muna. Ma'am, pakibasa ma'am yung 67 hanggang 80. Share ko yung screen ko, Tek. Pero basa ka na. Sige. Lucas 1, 67 to 67 to 80 po, 80. 80. Okay. Sa karayas na kanyang ama ay napuno ng Espiritu Santo at sinabi ang propesiyang ito, purihin ang Panginoon, Diyos ng Israel, sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan at nagtaas ng isang sungay ng kaligtasan para sa atin sa sambahayan ni David na kanyang lingkod. Gaya ng sinabi niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula noong unang panahon, upang tayo ay maligtas mula sa ating mga kaaway at mula sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin, upang ipakita ang habag sa ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Ang pangakong sinumpaan niya sa ating amang si Abraham ay pagkaloob sa atin na tayong iniligtas mula sa kamay ng ating mga kaaway ay maglingkod sa kanya ng walang takot, sa kabanalan at katuwiran, sa harapan niya sa lahat ng ating mga araw. At ikaw, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan, upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan, sa pamamagitan ng papapatawad sa kanilang mga kasalanan, sa pamamagitan ng magiliw na habag ng ating Diyos. Kapag ang pagbubukang liwayway buhat sa itaas ay sumilay sa atin, upang bigyang liwanag ang mga nakaupo sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang patnubayan ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Lumaki ang sanggol at lumakas sa espiritu, at siya ay nasa mga ilang hanggang sa araw ng kanyang pagpapakita sa Israel. Ayun po, no? So, ito po ang ating pag-aaralan sa hapon na ito. Maybe matatapos natin siya until Friday. So, 3 araw, 3 parts. Tingnan po natin. Tayo po ay manalangin muna. Let's pray. Panginoon, ang tunay na Diyos, Ama namin na nasa langit. Tunay nga na ikaw ang nakakaalam ng lahat. Ikaw po ang nakakaalam ng bawat pag-iisip, pakiramdam, at mga ginagawa namin sa mga oras na kami lang po ang nakakaalam. Panginoon, maraming salamat dahil may mga nangyayari sa buhay ng bawat isa. At panalangin ko po na kung sino man ang nanghihina, salamat dahil ang iyong anak ay iyo pong itatama, iyo pong papalakasin upang makatayong muli. At sa mga kapatid na masaya at may galak sa kanilang buhay, maraming salamat, Panginoon, na iyong lahat ng iyon ay sa pamagitan lang din ng iyong habag. At Panginoon,
Salamat sa paalala mo na ikaw ay ang liwanag at ang lahat ng mga gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Upang mahayag ng malinaw ng lahat ng aming ginagawa ay naayon po sa iyo, ang gagaling sa iyo. O Diyos, sa iyong salita, ipakita mo po ang pamumuhay ng bawat isa. Sa pagpatuloy mo po na pagpapabanal, iyo pong ihayag ang mga kasalanan, iyo pong ihayag ang mga pamumuhay na hindi nararapat upang iyong anak ay masaway at matuwid, upang kami ay maging ganap. Salamat, Panginoon, dahil lahat ng ito ay gawa mo sa pamagitan ng banal na Espiritu. Siyang kapangyarihan na iyong ibinigay sa bawat isa. Ang iyong salita ang siyang gagabay sa amin. Turuan mo kami, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, so magsisimula tayo sa verse 67. Kung matatandaan niyo po kahapon, nabanggit ko po sa verse 66. May tanong po, no, yung mga tao, yung mga kapitbahay at kamag-anak, magiging ano nga kaya ang batang ito? So ito po si Juan na tagapagbautismo, no? They're wondering kung ano mangyayari sa batang ito. And so, napakaganda ng salita ng Panginoon kasi ito ay may sagot, no? Kaya babasahin po natin ang naging propesiya ni Zacarias, no? By the way, ito pong propesiyang ito is hindi po siya yung pagsasabi ng kung ano mangyayari sa future, but ito po ay paghahayag, no, ng katotohanan. Okay? So, meron po kasing dalawang ibig kahulugan ang salitang propesiya. Well, ito ay mangyayari sa future, pero ito po ay hindi, kumbaga, yung parang foretelling, hindi siya foretelling, but declaring, no, what will happen, no, in the future. Okay? So, or kung ano mangyayari sa batang ito. Okay? So, magsisimula tayo sa verse 67. Sabi dito si Zacarias, na kanyang ama ay napuno ng Espiritu Santo at sinabi ang propesiyang ito. Now, it sounds familiar, tama po ba? Naalala niyo po ba itong sinabi dito na napuno ng Espiritu Santo? May naalala po ba kayong tao na nangyari din dito lang sa chapter nating binabasa? Naalala niyo po ba sino yun? Maria, verse 41. Maria ba? Elizabeth. Yes. No. Si Elizabeth. So si Elizabeth din, yun din ang sinabi sa verse 41, kung matatandaan nyo po. And then, I think, kung matatandaan nyo, atin po napag-usapan, ito verse 41, no? Nang marinig ni Elizabeth ang bata ni Maria, gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at napuno si Elizabeth ng Espiritu Santo. And then, may sinabi po si Elizabeth. Pagpapatotoo yung sinabi ni Elizabeth. And it's the same thing ngayon na nangyari at ganun din po ang mangyayari dito. So magpapatotoo po si Zacarias ngayon na siya ay napuno po ng Espiritu Santo. So meron lang po akong bago ako mag-comment, since nandito si Kuya, tol, kung matatanda mo yung tinanong ko, no? Although napag-usapan namin ni Yana, ni Jamie, yung about doon, tinanong din kita, hindi ka lang nakasagot. Pero I know na anong kaalaman mo dito. So, ito, makinig lang po kayo mga kapatid, no? May tanong kasi, meron kasing sa English, meron po tinatawag na outpouring of the Holy Spirit. Meron din po tinatawag na indwelling of the Holy Spirit at saka feeling of the Holy Spirit. Okay? So actually may dagdag pa ako tol, empowering. Empowering. No, kung pareho lang ba 'yon ng feeling or magkaiba yung dalawang iyon. So sa terms lang naman kasi lalo na sa English pag nababasa nyo to, may iba-iba talaga silang ginagamit. And maganda na maging malinaw ito sa atin. Gaya ko nga dati, akala ko pare-pareho lang to, pero magkakaiba po pala. So nandiyan si si apologist Pastor Jello at siya ang magbibigay sa atin ng detalye ba. Sige, tol.
Ma'am, Dad, i-ano niyo sa inyo? Ano niyo yung volume? Baka magkamali. Hindi. Actually, to be honest, hindi ko pa masyado siyang hindi ko pa masyado siyang na aral tungkol dun sa mga terms na binanggit ngayon, yung outpouring, indwelling, feeling ba or Feeling. Ano ba yan? Feeling. Feeling. Ba? Tsaka yung empowering ng Holy Spirit. Pero ito na lang muna sa subject ng feeling. Feeling of the Holy Spirit. Kasi ito yung meron nababasa natin ngayon sa Luke 1:67 at saka Luke yung binasa natin regarding Elizabeth, no? And at that time, after they are infilled, kumbaga, nung sila ay napuno ng Espiritu Santo. So, eto tala, wala pa man ako masyadong nababasa, pero ito yung nagiging impression sa akin pag sinasabing napuno ng Espiritu Santo. Pinapakita nito na tunay na we are vessels. Tayo ay mga sisidlan, Tayo ay mga sisidlan at kung hindi tayo mapupuno ay tayo ay mananatiling sisidlan lamang. So for me, ito yung ang sinasabi nito is bago pa man natin i-tackle yung empowering, yung outpouring, at saka yung indwelling, itong feeling of the Holy Spirit na nababasa natin ngayon ay di ba, sabi nga dito, and his father Zacharias was filled with the Holy Spirit, and then he prophesied, saying. So for me, ngayon sa nababasa ko, kung hindi tayo mapupuno ng Espiritu Santo, lahat ng manggagaling sa ating mga bibig, kagaya ng many times in the Bible, ngayon ang pinag-aaralan ko ay si Moses, Si Moses, kasi literally ang binabasa ko po ay yung Pentateuch. So currently nasa Exodus na ako. So by the grace of God, yun yung nababalik yung yung memory ko regarding Exodus. And Moses, we know, is a prophet. But those prophets, without the feeling of the Holy Spirit, wala po yung wala silang magagawa. Kumbaga, para sa akin it tells more about us being vessels of the works of the Holy Spirit. Parang ganun. So, ewan ko tol, hindi muna ako magdi-discuss dun sa mga indwelling, but ang inaano ko is parang naiintindihan ko yung indwelling, parang naiintindihan ko rin yung outpouring. Pero hindi mo na ako magbabanggit. Siguro pag meron kang sinabi na Q, makapasok ako. Pero regards sa feeling of the Holy Spirit, so pinapakita dito na ang isang tao na napupuno sa Espiritu Santo ay tunay ngang makakagawa, hindi ayon sa kanyang kakayanan, kundi ayon sa kakayanan at pagpapalakas ng Espiritu Santo na nasa kanya. Ayan. Amen, no? So, ayun, mula po sa salita din, tsaka yung analogy na ginamit na yung example, di ba, yung parang, yung sisidlan, di ba, yung vessel sisidlan. So, feeling na puno, so may nilalagay, kumbaga. So, dito, ayun, magandang yun kasi, quoting from the Old Testament, yung mga propeta po kasi, sila po ay, di ba, naghahayag po ng salita ng Panginoon. Sila po talaga ay napupuno ng Espiritu Santo. Kung kaya nakapaghayag sila
ng mga bagay na nagmumula, or yun nga yung memory verse na naayon sa Diyos. Nagmumula, kumbaga, sa Panginoon. And kung makikita nyo dito naman sa chapter na binabasa natin, si Zacarias po at tsaka si Elizabeth, sila ay naghayag or nagpatotoo sa mga bagay na mangyayari, at ito ay tunay kasi nga sila po ay napuno ng Espiritu Santo. Kaya sabi nga ni Kuya kanina, no, ang tao na napupuno ng Espiritu Santo, magagawa, masasabi, mahahayag niya talaga yung mga bagay na naayon talaga sa kalooban ng Panginoon. So, ito naman, tol, i-share ko lang din yung napag-aralan ko. So, yun, magano ka na lang, no? And sa iba din, no, ng mga kasama natin. Sa pagkakabasa ko po, yung outpouring, punta po na ako sa outpouring po, no? Yung outpouring, mula po sa salita na outpour, yung parang ibuhos ba? Ibuhos. Ito po ay one-time event lamang na nangyari. At yun po ang nangyari sa Acts chapter 2, na mababasa natin sa Acts chapter 2 verses 1 to 4. Natatandaan niyo po ba yung Pentecost, yung time na sa Penta? Tama ba? Pentecost, sorry. Pentecost, 'di ba? Na ano po yung banal na espiritu, at iyon po ay nakita at narinig nila. Kumbaga, masasabi ko hindi siya tangible pero observable siya, parang ganoon. Okay? Alright, naintindihan niyo po? So, yun yung parang, ayon sa nabasa ko, yun yung outpouring of the Holy Spirit, at isang beses lang daw po yun nangyari at mangyayari. Tapos na kumbaga, kasi meron siyang specific purpose, and yun nga po, yung purpose nun is yung nangyari doon sa Acts chapter 2. Ano po nangyari sa Acts chapter 2? Yung mga alagad po, ay, yun po yung promise. Di ba ang Sunday Lord's Day word message natin is sa Acts. Tandaan niyo po, 'di ba ipinangako ng Panginoon na sila'y bibigyan ng banal na espiritu, 'di ba? So, yun po yung time na ibinigay na po yung pangako ng banal na espiritu. At ang una pong nagawa nila is yun nga yung pagsasalita sa lengguwahe. Okay? Or ano bang translation? Pagsasalita sa speaking in tongues. Pero yung tongues po na yun, hindi po siya yung parang ishma, shubra, shukras, kras, krus. Hindi yung ganon. But yung kilalang lengguwahe talaga. Okay? Established at kilalang lengguwahe. So, yun po yung sa nangyari sa outpouring. At yung indwelling naman po, yun po yung estado natin na kumbaga nananatili at kumbaga naninirahan yung banal na espiritu sa atin, kasi tayo po ay binuhay na, di ba? Tayo ay binuhay. Okay? At lahat po ng mananampalataya is po siya, kumbaga ano ba sa Tagalog yan? Indwelled, yung pinananahanan. Pinananahanan. Pinananahanan na ng banal na espiritu, at tayo po, 'di ba? Hindi na po tayo alipin ng kasalanan, pero pinananahanan pa rin tayo ng kasalanan. I mean, yung nananatili pa rin yung sinful nature natin. Naintindihan niyo po? Kaya lang hindi na tayo alipin nun. And meron na pong bagong naninirahan sa atin, at yun po ang Holy Spirit. So yun po yung indwelling of the Holy Spirit. Okay? At hindi yun mawawala. Okay? Hindi yun mawawala. Okay? And kaya lang, in the Old Testament, ito lang sa pagkakabasa ko for now, tol, correct mo lang kung or kung mali ako ng pagkakaintindi. In the Old Testament, hindi po nag-i-indwell yung Holy Spirit. But ang nangyayari lang po sa kanila, napupuno, na feel lang po ng Holy Spirit, at nawawala, parang ganon. Minsan nandyan, minsan nawawala, umaalis. So ganun po ang napag-aralan ko. Pero ngayon sa sa time after the time of Jesus Christ, kung mababasa niyo naman sa book ni John, sinabi, pinangako talaga ng Panginoong Jesucristo na mananirahan, 'di ba? Makakasama niyo ako. And ang binabanggit niya doon is yung banal na espiritu magpakailanman. Kumbaga, yun, nag-indwell na talaga yung Holy Spirit sa mga mananampalataya. Now, yung feeling of the Holy Spirit naman, yun yung sinabi ni Kuya kanina. Tama po yun. Kumbaga parang kapag at work or
inaano natin yung sarili natin na gawin din kung ano yung kalooban ng Espiritu. So yung feeling of the Holy Spirit, kumbaga at work yung Holy Spirit sa taong iyon. Bakit ko po sinasabing at work? Kasi 'di ba nga po, minsan hindi natin, nakakagawa tayo ng kasalanan, 'di ba? Yung ganun po na time. So at that time, hindi po at work ang Holy Spirit sa atin. Hindi tayo filled with the Holy Spirit. Pero nandyan, naninirahan. Pero hindi tayo filled. Ibig sabihin, hindi at work. Kasi tayo, pinili natin na gumawa ng hindi tama. Okay? Naintindihan niyo po? Yung sa indwelling tsaka yung sa feeling. Okay? Tapos, ano pa yung yun yung sa, kasi merong verse tol, di ba, na huwag nyong, ano ba sa Tagalog, yung i-grieve yung Holy Spirit. Huwag niyo siyang i-grieve. Huwag niyo siyang palungkutin. Ano ba? Parang related ba yun tol sa feeling? Related ba yun? Kasi di ba minsan, is that related to the feeling of the Holy Spirit? Oo, parang gano'n. Hindi ko maano. Hindi kasi, kasi nga di ba, kasi nabasa ko lang din ito. Kasi, yun nga, di ba, yung feeling of the Holy Spirit is yung time na nagiging at work yung Holy Spirit sa atin. Kasi, we allow ourselves na kumbaga, sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. So, the Holy Spirit is at work within us. Parang gano'n, with us, no? In us. At sa mga time naman na hindi natin sinusunod, yun yung mga time na nagigrieve natin ang Holy Spirit. Tama ba, tol? Okay. So, parang you mean to say, pag ang isang mananampalataya, no? Pinag-uusapan na natin dito is mananampalataya. When he is indwelt by the Holy Spirit. Kasi, the promise to all believers, di ba? You believe in Jesus Christ, you are regenerated, and the only reason bakit ikaw ay regenerated is because God is indwelling in you, di ba? Ang Diyos ay nananahan sa iyo at ikaw ay nananahan sa Diyos. So, kung ang tanong is when yung reference na what are those moments or times na we are parang nag-grieve yung Holy Spirit, is that when we are not filled with the Holy Spirit. Kumbaga, mas napupuno tayo sa ating laman, no? Pita ng laman, na ito po ay salungat sa kagustuhan at yun nga, the will of God, will of the Holy Spirit through us. So yun, parang yun ang sinasabi mo, tol. And hindi ko lang ma-quote yung sa Bible, pero parang nabasa ko, tol. No? Sana kung meron man nakabasa rin sa inyo. Even unbelievers, they can be filled by the Holy Spirit. At times, unbelievers, siguro it's in the Old Testament. So kailangan ko pa talaga mag-aral Old Testament. Pero hindi ko muna isasarado kung ito ba talaga ay tama, pero parang nabasa ko na yung feeling of the Holy Spirit, yun nga, minsan may mga tao na gumagawa ng kalooban ng Espiritu Santo na hindi naman talaga mananampalataya. Ewan ko kung tatanggapin niyo to, pero God is sovereign. God is sovereign. He tawag dito? He uses people. No? Kaya nga wala talaga pag may nagtanong, meron ba talagang free will? Actually,
ang Diyos lang talaga ang may free will. And His will is sovereign over our will. So at times, hindi ko lang talaga ma-quotes kung ano yung bagay sa Bible or sa, in the Old Testament times na nagpapakita na kahit yung mga hindi naman talaga mananampalataya, at some point, they are filled by the Holy Spirit. Kasi they are doing the will of God. Pero ayun nga, wag niyo munang tanggapin kasi nga kailangan ko pa i-research. Kumbaga, kailangan ko pang kunan ng from the Bible. So yung mga ganitong mga idea. So, 'di ba? Ang ang pag-aaral natin is sola scriptura. We allowed the word itself to explain itself, interpret itself. So, ngayon wala akong mabigay sa inyo na so wag niyo munang tanggapin. Pero i-ano niyo rin sa mga isip niyo muna. Pwede pa lang ganun. Pwede pala 'yon. 'Di ba? Kasi minsan sa pagtatanong, doon tayo nasasagot eh. Kasi pag walang seeking, walang knocking, walang kasagutan. So yan, challenge ko lang muna yun sa bawat isa, even to myself. Totoo ba na even those people who are not Christians can sometimes be filled with the Holy Spirit? Pero hindi to katuruan. Kumbaga, gawin nating let us research more on the Holy Spirit to know Him, di ba? So, ayun. Nung sinabi mo yun, Tol, naalala ko sila Saul, yung King Saul. Parang may ganyang nangyari eh. And then, sino pa ba? Sino yun yung sa time ni Daniel? Sino yung hari na yun? King Darius ba yun? Or King Parang may ganun din nangyari. Parang Nebuchadnezzar. Hindi, yung isa pa, yung pagkatapos ng Babylon. Persia ata, Darius ba? Cyrus. Parang natatandaan ko may mga ganong nangyari nga na kumbaga hindi sila believers pero yung Holy Spirit is naging at work. Yun nga, napuspos or kumbaga napuno sila ng Espiritu in a way na para magawa yung kalooban ng Panginoon. Nakita nyo? So, pero again, subject to further studies. So yan, alam nyo kasi, ako pag nag-aaral din ako, may mga salita po kasi na dati, yun, nababasa ko lang. Pero hindi ko talaga siya ma-explain. For example, ito si Kuya alam to, Tol, kung pakidagdagan. Yung sinasabi na baptism of repentance ni John the Baptist. Di ba kasi kay John the Baptist tayo? Alam niyo po ba ano po ang inihayag niya na ebanghelyo? Baptism of repentance. Ngayon, yung salitang repentance, sa pagkakaalam natin, tungkol lang to sa pagtalikod sa kasalanan. 'Di ba? Yun po ang ating pagkakaalam sa repentance. Pero kung babasahin po natin yung mensahe ni John the Baptist, sa ngayon and again, inaaral ko pa siya, lagi po naghahanap ako ng mga resources tungkol doon. Something na parang medyo may something iba or Tol, tama ba or ba? Di ba ikaw na mo to yung repentance, di ba? Yung message of repentance or baptism of repentance. Di ba ganun yung kay John the Baptist? Yun ang niya mensahe niya At mababasa niyo to dito. Actually, dito ba yun? O basta, ikaw Tol, may ka ba doon? Still, hindi ko pa kasi maayos na ma-explain Oh, okay. I will try lang. No? With regards to repentance and yung with regards also to kung ano yung mensahe, ano yung gagawin o ano yung gawain na iniatas kay Juan Bautista, John the Baptist. And totoo nga na ito ay patungkol sa pagbabautismo. Kaya nga ang bansag sa kanya is John the Baptist, di ba?
And yung title na yon ay talagang ginampanan niya, no? Kasi kung wala ngang pagbabautismo na sa repentance o ano ba yun sa pagsasalin sa Tagalog, pagsisisi. Tama ba? Pagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan, sa ating kasalanan, ay wala ring, without repentance, there is no, ano ba yung karugtong nun? Salvation ba yun? Or the salvation of the Lord? Tama ba, Tol? Pagpapatawad ng kasalanan nata. Walang pagpapatawad ng kasalanan. Okay. So, parang ang pwede natin mapag-aralan dito ngayon is yung water baptism, no? Water baptism versus the baptism of the Holy Spirit, which are in view na ngayon. Even dito pa lang sa Luke 1:67, yung pagpupuspos ng Espiritu Santo, pinag-uusapan natin, and yon, napakaganda na malaman natin na yung modes, no? Or pag sinabi kong modes po ay yun nga, yung mga binanggit kanina, yung outpouring, indwelling, tsaka yung infilling, no? Infilling ba yun or tama ba? Kasi pupunuin ka nga eh. So, baptism na itong inano ni John is the baptism of repentance, not of the Holy Spirit, but of repentance. So, kasi po ang pinaka naging gawain ni John the Baptist is to tell the whole world, no? To tell lalo na po itong mga Hudyo, no? Na lahat tayo ay nagkasala. Diba? Lahat tayo, wala pong, though sila alam nila na sila ang mga pinili ng Diyos, sila ang tinatawag na bayan ng Diyos, ano? Ang Israel. Pero yung paglalahad ni John the Baptist na malibang ang isang tao ay dumako sa kanyang repentance, ay walang pagpapatawad ng kasalanan. And yun, even yung mga tawag dito, sa message ni John the Baptist, it strikes yung mga naniniwala noon, no, na sila ay pinili, no, parang ano sila, parang alam niyo yon, yung nagulat sila sa mensahe ni John the Baptist. Tama ba tong course ng ko? Basta nagulat sila na kailangan pa rin pala nilang bautismuhan. Okay? Kaya nga po, water baptism, it only signifies na apart from repentance, no one can come into the presence of God. Okay? Kung wala pong pagsisisi, hindi po natin talaga makakatagpo ang Diyos, no? Sapagkat ang kasalanan nga po ang siyang naging tabing, no? Upang hindi niya tayo makita, upang hindi niya tayo makilala. At tayo rin naman hindi natin siya makilala. So, when it talks about baptism of repentance, yun po ay yung sinasabi doon. Hindi lamang po yung paglulublob sa tubig, kundi yung mensahe nung ano yung ibig sabihin nun? Ano yung mensahe ng paglulublob sa tubig or baptism, water baptism, or ngayon nga napag-uusapan natin the baptism of repentance, no? So yun yung naiintindihan natin regarding water baptism. Kung hindi man, kasi nga na tayo ay tinuruan na otherwise, kumbaga iba ang katuruan noon.
So, at least naririnig natin na ang ibig palang sabihin ng water baptism is repentance. And so, ayun. Pero maraming view regarding water baptism. Merong reason why we call ourselves Baptist, no? Bakit ang tawag natin sa ating mga sarili ay Baptist? Kasi we meron tayong view na kung saan Credo versus Credo, we are Credo Baptist. Di ba? Meron rin pong Credo Baptist, pero that's another discussion, I think. Pero ewan ko kung anong gusto mong iano muna ngayon, Tol, regarding baptism of repentance. Then nabanggit ko lang yon kasi ayun nga, parang pinapakita ko sa bawat isa na mahalaga po na ma-define or mabigyan talaga natin ng kahulugan yung mga salitang binabasa natin dito. Kaya nga, di ba ngayon po, napansin nyo, nag-ano pa tayo dito sa napuno ng Espiritu. Ano ba ibig sabihin ng napuno, no? At yun, nadagdag natin, ano ba ibig sabihin ng, yun nga, pag-baptism of repentance? Ano ba yun? Yung water baptism, ano ba yun, no? Kasi makakatulong po yun sa atin sa pagpapatuloy natin sa pag-aaral, no? So anyway, kung babalik po tayo dito, yun, maganda na nagkaroon tayo ng idea na yun palang ibig sabihin ng water baptism. Ang kahulugan nun is yung message nun, na which is yung pagsisisi, no? At I think, huwag kayong mag-alala, mas madidiscuss pa natin yan kapag nagpatuloy po tayo. So, going back po dito sa verse 67, so si Zacarias, no, na kanyang ama ay napuno ng Espiritu Santo. At yun, na-define natin kanina, na ito po ang pagkilos ng Espiritu Santo sa isang tao kung saan ang taong iyon ay hinahayaan or ginagamit ng Panginoon na mangyari ang kagustuhan or kalooban ng Panginoon. So, gusto ko lang po i-imagine nyo po ito, ha? Okay, kasi si Lucas po na ginagabayan ng banal na Espiritu sa pagsusulat na to. Di ba? Parang sa pagsusulat niya, okay, si Zacarias ay napuno ng Espiritu Santo. I mean, di ba, yung physical na pag-iisip niyo po, sa tingin niyo po ba naisip ni Zacarias na nakita niya na gumanon yung Espiritu Santo sa kanya, gumanon siya, tapos nagsalita ni Zacarias. Ganun po ba? Parang ganun, na-imagine niyo po ba yung gusto kong i-ano sa inyo? Di ba? Pero actually ito po, yung tagpo na ito na si Zacarias ay biglang nagsalita. Kasi nga 'di ba ang setting po nito, nasa ano po sila, parang yung tinutuli si 'di ba, si Juan, 'di ba? Nasa templo sila, 'di ba? And then bibigyan nila ng pangalan. So imagine that place. Siguro naman hindi nangisay si hindi nangisay si Zacarias. Walang nangyari sa kanya, but parang normal lang na nagsasalita sila. Na-imagine niyo po, yung pangyayari ito, normal lang nag-uusap sila. Zacarias, anong pangalan? Ayun, tapos biglang nabuksan yung bibig ni Zacarias. Sa pagkakasulat po, 'di ba? Sabi ni Lucas, nakawala ang kanyang dila, 'di ba? Nabuksan ang kanyang bibig. So yung description niya, parang ma-imagine natin, nakawala yung bibig niya, may nawala yung kadena. Parang ganun ba, no? Parang medyo tayo something na naisip. Pero in the real situation, sa real na, itong tagpo na to, parang normal lang. Hindi nakakapagsalita si Zacarias tapos bigla na lang siya nagsalita. Parang ganon. Na normal. Okay? Now, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Kasi, kung mapapansin nyo po, si Lucas na nagsulat nito, imagine, dinidescribe niya yung nangyari kay Zacarias. Okay? Dinidescribe niya. Na napuno ng Espiritu Santo. Tapos, sa pangalawang libro ni Lucas, meron din siyang inilarawan na pag-ano din ng banal na espiritu. Yun nga po yung sa Acts. Okay, punta muna tayo sa Acts para sana maano ko yung point, no? Sa Acts, mga gawa, chapter 2, verses 1 to 4. Tingnan po natin, basahin natin, Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas. At pinuno nito ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo.
sa kanila may nagpakitang parang, you see, sa kanila, may mga ibang tao na nakita, na may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahahati at lumalapag sa bawat isa. So you imagine, yung pagsusulat ni Lucas dito, dinidescribe niya na may mga taong nakikita na may para daw, dilang apoy na nag-scatter, tapos lumalapag sa bawat isa sa mga alagad. And in verse 4, silang lahat ay napuspos. Okay? Napuspos. Ito na yung outpouring ata to. Ito yung salitang napuspos. Magkaiba ba yung napuno sa napuspos? Sige lang tol. At nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. You see, tingnan natin ulit verse 2 Dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humagi bisangin. So ibig sabihin, dinidescribe niya na merong narinig yung mga tao. Parang ugong. You see? Ibig sabihin, narinig. Tama? Ano tol? Magkaiba ba or magkapareho? Base dito sa NASB, field pa rin eh. Pero yun yung, babasahin natin yung Greek. Okay, yes. I-check natin yung Greek, no? Pero sige lang. Kasi hindi pa naman yung concern natin for now. Ang gusto ko lang ipunto po sa inyo, you see, sa pag-describe ni Lucas, kumbaga, yung ibang tao, na-recognize na merong something na nangyayari. Na-recognize sila na may something na nangyayari. Kasi may narinig silang ugong na parang malakas na hangin, di ba? Parang gumano, no? No? And then, hindi lang narinig, but may nakita sila na dilang apoy. Dilang apoy na yun, parang sinasaniban or yun nga, parang pumupunta dun sa mga alagad. Now, ang gusto ko pa ipakita sa inyo, sa setting na ito, iba to sa setting doon sa Kala Zacarias na ating binabasa. Wala pong ganong nangyari. Okay? Wala pong ganong nangyari. Makinig po kaya, walang ganong nangyari. It's just that, yung mga tao doon, parang nakita nila, parang tayo, normal lang tayo nag-uusap. Pero si Lucas na ginagabayan ng banal na Espiritu, nasulat niya na si Zacarias ay napuno ng Espiritu Santo. Nobody knows. Walang ibang nakakaalam. But si Lucas lang na, yun nga, filled with the Holy Spirit din na nagsusulat nito. Tindihan nyo? Parang tayo lang din. Parang ganito lang. Normal na nag-usap. Now, again, ito pong time na ito, hindi po ito kapareha nung sa Acts 2. Okay? Na nakita, narinig. Ibig sabihin po, ang punto ko po dito is, hindi gaya ng nangyari sa Acts 2, 1-4, na kung saan nakita at narinig ng mga tao ang pagpuno ng Espiritu Santo sa mga alagad. Kung kaya't, masasabi natin na ito ang isang magandang halimbawa. Okay, listen carefully. Itong nangyari kay Zacarias. Ito ang isang magandang halimbawa ng isang tao na namumuhay na naayon sa kalooban ng Panginoon sa gawa, sa pag-iisip, at pananalita. Na kung saan makikita natin ang aktibong pagkilos ng banal na Espiritu dahil ang taong iyon ay hinahayaan or nagpapasakop sa kung anuman ang kalooban ng Diyos. Okay? So, and it's also possible na, kumbaga, itong mga sinabi po kasi alam niyo po ba, itong sasabihin ni Zacarias, again, katulad nung nangyari kay Maria, halos lahat po ng kanyang sasabihin ngayon ay nakasulat po sa kasulatan. Okay? Parang, ewan ko lang sa akin lang, parang gusto ko lang maging practical na hindi to siya parang, hindi siya yung parang hindi mo alam, hindi siya yung pareho nung sa Acts 2:1-4 na hindi nila alam yung lengguwahe, hindi nila yun pinag-aralan, pero merong supernatural na nangyari sa pamagitan ng banal na Espiritu na nakapagsalita sila ng mga salita na hindi naman nila inaral. Intindihan nyo? Pero dito sa setting na ito, hindi siya ganon in a way na hindi nila alam na sabi nila. But dito, alam ni Zacarias yung pinagsasabi niya. It's just that sa tulong or sa gabay or sa pagpuno ng Espiritu sa kanya, nasabi niya yung mga bagay na iyon.
Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Parang ganito po. Ako, I believe na puno po tayo ng Espiritu Santo. Why? Kasi nasasabi natin ang salita niya. At hindi po ito yung hindi natin alam, kaya nasasabi natin, may supernatural na nangyari, nasasabi natin. Hindi, but inaaral natin, gaya ni Zacarias, na siguro, nabasa niya siguro yung lahat din. Biruin mo, 9 months, hindi ka nakakapagsalita. At bago nangyari yung 9 na buwan na hindi ka makapagsalita, you encountered the angel from the Lord. Napatunayan na totoo yung sinasabi ng Panginoon dahil nga naging pipe siya, di ba? So, it's possible na for the 9 months, anong ginagawa niya? Nagpupuri siya sa Panginoon, nagbabasa siya ng kasulatan, inaaral niya yung sasalita ng Panginoon. Di ba? Naintindihan niyo po? So, nung nagkasalita na siya, and again, napuno siya ng Espiritu Santo, inihayag niya yung mga salita ng Panginoon sa pamagitan ng Espiritu Santo na kanyang inaaral. Bakit? Kasi nga, di ba, yung feeling of the Holy Spirit is pag-allow natin, pagpapasakop natin sa kung ano man ang kalooban ng Panginoon. At isa doon ay ang pag-aaral ng kanyang salita, kung kaya't nahahayag natin yung kanyang salita. The same thing na nangyari po kay Zacarias, nahayag niya yung salita, na-prophesy niya yung salita sa pag-aaral niya. At again, hindi yun sa sarili niyang kakayanan, but again, by the power of the Holy Spirit, napuno siya ng Espiritu Santo, kung kaya't nasabi niya yung mga bagay na iyon, nasabi niya yung mga tamang sasabihin. Sa pag-aaral ko, sa pagkakaano ko, yun yung mai-share ko sa inyo, a good example ng isang taong puno ng Espiritu Santo. Kasi inaaral niya yung salita, kung kaya't nahayag niya yung salita ng Panginoon. At yun ang kalooban ng Panginoon, kasi yun ang salita ng Panginoon eh. Di po ba? So, gusto ko pong maipakita sa bawat isa na this is a very good example of a person, no, na namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Napupuno siya ng Espiritu Santo. At nahayag niya kung ano ang kalooban ng Panginoon. And again, hindi to siya katulad dun sa Acts 2, hindi nila alam mag-Chinese, hindi nila alam mag-Japanese, hindi nila alam mag-Korean, pero there is something supernatural na nangyari. Kasi nga, meron din pong specific na purpose ang Panginoon. Bakit niya po ginawa iyon? Intindihan niyo? Kaya nga, di ba kanina, kailangan maintindihan natin anong kaibahan ng outpouring, indwelling, feeling, at yun, yung nangyari dito sa Pentecost na time at nangyayari dito sa pinag-aaralan natin. Tol, yun yung parang ano ko, no, sa pagbabasa ko habang kasi related din to sa Sunday, no? Yung mga ganun ba? Yun ang naano ko, this is a classic example na yung tao talaga filled with the Holy Spirit. Ha? So, any additional? So, yun. Natumbok na, actually, para sa akin, natumbok yung pinakamensahe na to. Na walang gagawin ang Diyos na sasalungat sa kanyang salita. Ang ibig ko pong sabihin, kung meron mang ginagawa ang Diyos sa buhay ng isang napupuspos ng Espiritu Santo, ito ay para ihayag sa lahat na tunay nga na ang kanyang salita ay totoo at ito ay galing sa kanya. No? Kasi wag po tayo talaga magkakamali to i-equate natin, no? God and Satan, the Holy Spirit and the devil or the demons, no? Again, they are, kumbaga, even sa mga milagro, okay, na nangyayari, na nakikita nyo, ang itanong nyo, ito ba ay milagro na tawag dito, kung sa words pa ni R.C. Sproul, ito ba ay, kung ang tinutukoy natin yung milagro on the narrow sense of the word miracle, ang ibig ko pong sabihin, kasi isang milagro po, ito, yung nagaganap sa atin, the transformation na nakikita natin sa bawat isa, it is a miracle.
That is in the broad sense o yung malawak na sense ng milagro. Pero yung milagro na on the narrow sense, sabihin, yung talagang yung makipot na sense, ang ibig ko pong sabihin, yung talagang magpapatotoo na ito nga ang kanyang tunay na salita. Ito nga ang ibig sabihin ng mga bagay na ito. So that's why maging ano po tayo, kumbaga maging theologians, no? Kaya ko po nasasabi to kasi I am filled by the spirit of R.C. Sproul. Okay? Bakit ko po yung nasasabi? Kasi itong mga sinasabi ko ay nababasa ko po dun sa libro na nilathala ni R.C. Sproul. And so imagine, no? Imagine those people, just like Zacharias, just like Elizabeth. Bakit ganun na just like Mary itself. Mary herself, no? The Magnificat, yung pagpapuri niya sa Diyos. Bakit meron silang ganung papuri? At yung papuri na yun ay nakakalugod sa Diyos sapagkat ito ay ang salita ng Diyos. Even our prayers. Dito talaga maraming na-rebuke sa atin. Kala natin, nauutusan natin ng Diyos, no? Kala natin, we can bind Satan by just telling him, in the name of Jesus, I bind you. Well, we cannot bind Satan kasi baka pag ginanyan mo si Satan, baka ikaw pa ang mabind kay Satan. Hindi ikaw ang magbabind kay Satan, no? So, maling katuruan po yun. And so, pagpapakita na those who are filled by the Holy Spirit will speak His word expositely. Kumaga, expository lang. We allow God or this Holy Spirit to explain His word. Ini-explain niya. No, hindi tayo ang nagbibigay ng kahulugan, kundi siya, bilang siya ang nagsulat. So, sana yun ang maging maging resolve natin sa pag naririnig natin yung feeling of the Holy Spirit. It has nothing to do with those yung prophet ngayon na nagbibigay, okay, ini-infill ko kayo ng Holy Spirit, receive. May mga ganun pa kayo maririnig. Okay? What we receive, we prophesy. Again, yung word na prophesying, may dalawa po yung ibig pwedeng maging kahulugan. It's either you are foretelling or you are forthtelling. Forthtelling po. Ibig sabihin, kung ano yung nahayag, you just, sinasabi mo lang. And I believe itong ginagawa nila Elizabeth, Zacharias, when they prophesy, they are just foretelling what is already, ano yung naihayag na. Okay. So, ganun din tayo. Huwag tayong gagawa ng sarili nating message. The message is already nandyan na. So, yun lang yung masasabi ko. Amen. So, ayun lang. Dito lang po tayo magtatapos, no, sa verse 67. At kung makikita nyo po, no, napakahalaga talaga na maging maingat tayo sa pag-aaral din. At ayun nga, yung pagiging, tayo ay mapuno ng Espiritu Santo sa bawat moment, no, ng mga buhay natin na ginagawa natin ang kalooban niya. At nandun po talaga ang kahalagahan ng pananatili, pag-aaral, pagsunod sa kanyang salita. Hindi po ba? So, yun, patuloy po tayong mag-aral. So, bukas, pagpapatuloy tayo sa verse 68. So, maraming salamat po sa inyong time. So, mag-pray po muna tayo, no? Let us close. Let's pray. O Diyos, maraming salamat po sa iyong salita. Tunay nga na napakaganda nito. At dito po namin talaga makukuha ang pamamaraan ng pamumuhay at sa aming pananatili dito sa mundo na ang aming mga pag-iisip, pananalita at mga ginagawa ay naayon po sa iyong salita. At sa pamagitan ng banal na Espiritu na siyang naghahayag nito at nagtuturo sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na iyong pong patuloy na pinapalago at patuloy na iniingatan
tunay nga na ikaw ang aming Ama, ikaw ang naghahanda sa amin, nagsasanay sa amin, nagsasaway sa amin at nagtutuwid sa amin para po sa iyong kaluwalhatian. Salamat Panginoon, ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, thank you po sa inyong time at sa mga nanonood sa online. See you po ulit bukas. God bless po. Thank you. Bye-bye. Happy birthday po kay Lola Lita. Happy birthday!